Dalawang miyembro ng House Committee on Justice ang bumoto para ibasura ang De Jesus impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa pagdinig ngayong Miyerkules, February 4, isa lang ang kumontra habang 3 ang hindi bumoto o nag-abstain sa De Jesus impeachment. Ayon sa komite, insufficient in substance o walang sapat na bigat ang mga paratang para magpatuloy ang pagdinig. Madam Chair, kung nakakalimutan natin na ang power to impeach ay parte ng ating checks and balances, kung sa umpisa pa lamang ay tila ipinagtatanggol na ang Pangulo, ano pang silbi ng checks and balances na ito? Ibinasura rin ng mga komite ang hiwalay na impeachment complaint ng Makabayan Block dahil na rin sa kawalan ng sapat na basehan. Kinwestiyon sa komite ang mga nagsulong ng impeachment dahil sa kawalan ng personal knowledge sa reklamo at kulang din ang mga dokumentong magpapatunay sa mga paratang laban sa Pangulo. Depensa naman ng mga pro-impeachment, sufficient in substance ang reklamo dahil batay ang mga ito sa publicly available documents at authentic records. Sa pagtukoy kung may sapat na substance ang mga reklamong ito, laging kinikilala ng komite ang sound discretion ng bawat miyembro. Your vote must be rooted in your individual appreciation of the facts, the allegations, and the annexes attached to the complaint. Dahil dito, hindi na maaring sampahan ng panibago impeachment ang Pangulo sa loob ng 1 taon o hanggang February 2027 sa ilalim ng 1-year bar rule. Ayon sa mga political analyst, pabor ito sa administrasyon dahil mabibigyan sila ng briefing room para patatagin ang kanilang lineup sa 2028 presidential elections nang walang banta na matatanggal sa pwesto ang Pangulo. Maraming nagsasabi na ang purpose nito ay para ma-immunize siya at mag-umpisa ang 1-year bar rule at ma-immunize siya for 1 year. Magbabalik naman ang komite sa susunod na linggo para talakayin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tuluyan ang ibinasura ng House Committee on Justice ang 2 reklamong impeachment na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ideklarang insufficient in substance ang mga ito. Kaugnay nito nagpahayag ng pasasalamat ang Malacanang sa naturang desisyon ng Kamara. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, nasunod ang tamang proseso at nanaig ang katotohanan sa naging pagtalakay ng mga mambabatas. Dagdag pa ni Castro, malinaw na walang merito ang mga reklamong inihain laban sa Pangulo. Nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan at doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga wala naman pong merito ang nasabi mga complaints at miskin po ang Pangulo ay kumpiyansa na wala siya pong ginawang anumang impeachable offense. Sinabi ng PCO official na hindi napanood ni Marcos Jr. ang aktual na pagdinig ng Kamara dahil abala ito sa 2 magkahiwalay na aktibidad. Gayunman, agad niyang ipinaalam sa Pangulo ang naging resulta ng proseso. Natuwa po siya. Ang sabi nga po niya ay nasunod ang proseso at yun naman din po ang gusto ng Pangulo. Masunod ang proseso at makita ang katotohanan. So sa ating mga kababayan, sana po ay nakita niyo po at inisa-isa naman po ng mga mababatas yung mga nasabing akusasyon at sana po ay napaliwanagan na at naging maliwanag sa kanila. Sa tanong kung inaasahan ng Pangulo ang naturang desisyon, lalo't wala pa umano itong binubuong legal team bago ang pagdinig, sinabi ni Castro na kumpiyansa ang Pangulo dahil alam nitong wala siyang ginawang mali at ang lahat ng kanyang naging hakbang ay naaayon sa batas. Binigyang diin din ni Castro na walang kontrol ang Pangulo sa magiging pasya ng House of Representatives. Nandiyan po yung ibang mga lawyers po, babanggitin ko na iba, si Atty. Dio de Leon. Nandiyan din po ang mga ibang constitutionalist na nagsabi na mahina po ang nasampa na impeachment complaints laban sa Pangulo. Samantala, may mensahe naman ang Malacanang sa mga naghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Mas maganda po na naliwanagan na sila, pero ang sabi ng Pangulo, let's move forward. Dahil ang gusto po niya ngayon ay tutukan ang ekonomiya at paano maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Declare as insufficient in form and substance the complaints against President Marcos. Unang-una po ay ikinatutuwa po natin na nasunod ang proseso at nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan. At doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga wala naman pong merito ang nasabi mga complaints at miskin po ang Pangulo ay kumpiyansa na wala siya pong ginawang anumang impeachable offense. So maraming salamat po dyan at sa ngayon po, tutok po ang Pangulo sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Kaya sabi po niya, let's move forward.
Napanood po ba niya, ma'am, yung process kanina? Hindi po niya napanood at nasabihan lang po namin kung ano po ang naging resulta dahil po ang Pangulo po ay nasa 2 events po. Ano po yung events? Isang private meeting at isang malaking event. So ano po Na- yung initial reaction niya po doon sa nung nasabihan po ninyo siya na yun po yung naging desisyon? Natuwa po siya. Ang sabi nga po niya ay nasunod ang proseso at yun naman din po ang gusto ng Pangulo. Masunod ang proseso at makita ang katotohanan. So sa ating mga kababayan, sana po ay nakita niyo po at inisa-isa naman po ng mga mababatas yung mga nasabing akusasyon at sana po ay napaliwanagan na at naging maliwanag sa kanila. Ang lahat. Yusek, pwede bang sabihin na in-anticipate ni Pangulong Marcos itong ending na ito? Dahil as of yesterday, hanggang kahapon, wala pa po siyang legal team. Sa kanyang pagkakaalam, sabi ko nga po ay kumpiyansa siya na wala siyang ginawang mali at ang lahat naman po ay naaayon sa batas. So, kumpiyansa in a way, yes, pero kung ano man yung mangyayari sa House of Representatives, sa Committee on Justice, hindi naman po niya alam at hindi po niya hawak yun. Ma'am, what do you say to critics who allege na kumpiyansa siya because he holds sway over the House of Representatives considering na the leadership is either his ally or his son? Hindi lang po katotohanan yan dahil po kahit po ang iba na hindi lang po talaga supporter ng Pangulo ay nagsabi po na talaga pong mahina at wala pong merito ang nasabing complaint. Nandiyan po yung iba mga lawyers po, babanggitin ko na yung iba, si Atty. Dino De Leon. Nandiyan din po ang mga ibang constitutionalist na nagsabi na mahina po ang nasampa na impeachment complaints laban sa Pangulo. Ngayon, Yusek, at least tapos na ngayon for now yung issue na ito. Meron po bang mensahe yung palasyo sa mga nag-file ng impeachment ngayong na-settle na ito at least for now? Mas maganda po na naliwanagan na sila, pero ang sabi ng Pangulo, let's move forward dahil ang gusto po niya ngayon ay tutukan ang ekonomiya at paano maiangat ang buhay ng bawat Pilipino.